umagang iyon, pasakay na ako ng jeep papasok sa aking trabaho. Aligaga akong naghanda ng aking mga gamit dahil malilate na ako. Medyo may kalayuan kasi mula sa aking apartment hanggang sa aking pinagtatrabahuan. Nasa 1 oras ang biyahe at tanging sa jeep lang ako sumasakay. Medyo may kamahalan kasi ang taxi. Nagtitipid pa ako dahil may project akong pinag-iipunan. Kaya nang nasa station na ako ng jeep, madaming pasahero na nakapila. At pagsakay ko sa jeep ay nag-uunahan ang bawat pasahero na makasakay. Sanay naman ako dahil walang nagbago, araw-araw, ganito. Siksikan lahat, punuan. Nang biglang may hindi nakatiis na magpartner at bumaba ang mga ito. Dahil sa puno na ang jeep, hindi daw sila komportable. At may isang lalaki na itinuro sa akin ang bakanting upuan. Kaya naman, mabilis akong umupo sa nabakante nilang upuan. At ilang sandali pa ay pinaandar na ng driver ang jeep. Hindi pa nakakalayo ang jeep ay naasiwa na ako dahil sa nalibadbaran ako't hindi mapakali dahil sa isang lalaki na kanina pa nakatingin sa akin. Halos hindi na ito kumukurap sa pagtitig sa akin. Inisip ko na hold upper ito. Kaya hinanda ko ang aking ballpen sa aking bag. Nagkunwari na lang akong hindi ko ito napansin at ibinaling sa ibang direksyon ang aking tingin. Nasa kamay ko pa din ang ballpen at nilaro iyon sa aking mga kamay. Nang biglang mapadako ang mga mata ko sa kinaroroonan nito at nagtama ang aming paningin, mata sa mata na dalawa. Ngumiti siya sa akin. Ang gwapo nito sobra. Hindi ko alam kung kakabahan ba ako or kikiligin sa kanya. Dahil nagtatalo ang aking isipan ng mga oras na yon. Napag-isipan ko baka isa itong hold-upper. At inisip ko din baka hindi ito hold-upper. Tumagal ang titigan namin ng guy pero hindi ko na lang na-response ito ng ngiti. Walang ano-ano pa biglang nagpreno si Manong driver dahil sa my car na biglang humarang sa way ng jeep. Gumit-git doon. Ako naman, dahil sa ginawa ng driver, nawalan ako ng balanse at napasubsob ako mismo sa harapan ng guy. Actually, may naramdaman pa akong something sa harapan nito. Nang biglang nahiya ito, naramdaman ko na lang nang hawakan nito ang aking balikat at alalayan. Tanungin, "Are you okay, miss? Okay ka lang ba?" "Nako sir, sinsya na po." "Naku, Manong driver," sabi ng isang ale. "Dahan-dahan naman, madami pong pasahero," sagot naman ng driver. "Sensya na mga sir, madam, yung kasing sasakyan. Inunahan tayo sa linya." "Okay lang iyon, Manong driver. Hindi talaga maiwasan yan, lalo pat may nagmamadaling kaskaserong driver din," wika ng isang babae. Saka kumindat ang driver sa babae nang magsalita't sumabat sa usapan ang lalaking nakahawak sa akin. "Nakikisakay lang din naman tayo sa jeep, kaya hindi maiwasan yan," ang wika nito. Habang nagsasalita ito still nakahawak pa din ang guy sa balikat ko. Iniwasan siguro
na mapasubsob ako sa kanya ng mga sandaling iyon. Naalala ko, nasa jeep pala kami at umayos ako ng mga sandaling iyon. Dahil sa hiya ko'y umayos ako ng upo at hindi ko na tinapunan ang lalaki. Nang tingin, nagkunwari na lang akong inayos ko ang gamit ko sa aking bag. Kinumusta lahat ni Manong driver ang mga pasahero at humingi ng pasensya sa lahat. Saka kami nagpatuloy sa naaberyang pangyayari sa daan. Mga ilang oras pa'y narating din ng lahat ang aming destination. Nang nagsibabaan na ang lahat ng pasahero, saka naman ako bumaba ng jeep at pumunta na sa aking work. Hindi ko na napansin ng lalaki kung saan ito pumunta at bumaba. Ilang days din ang lumipas ay hindi ko pa din makalimutan ang guy. Dahil lakas ng dating nito sa akin. Actually, palagi ko itong napapanaginipan sa gabi at hindi ito may waglit sa aking isipan. Isang araw, lunchtime noon, kasama ko ang aking pinsan. Parehas kasi kami ng pinagtatrabahuan. Hindi naman araw-araw na kasama ko ito. May mga time na nagsusolo lang akong mag-lunch. Pero on that time, naitaon lang na andon ito. Dahil sa nagkukwentuhan kami, biglang mayroong pumunta sa aming desk. Si Marlon, isa din naming katrabaho at may kasama itong isang kaibigan. Bago daw siya sa company, yun lang, taga-ibang department. Nagtama ang aming paningin ng guy at halos mapalunok ako't hindi makapaniwala ng lalaki noon sa jeep na palagi kong napapanaginipan ay magkukrus muli ang aming landas. Napag-alaman kong Lester pala ang pangalan nito dahil ipinakilala ito sa amin ni Marlon. Ay nahalata ko na titig ang aking pinsan dito. Lalo pa nang umalis na ang mga ito. Doon ay bukang bibig na ni Maribela. Naku pinsan, nakita mo yun? Kasama ni Marlon, ang gwapo. Hays, may jowa kaya yun? Naku pinsan, ikaw talaga. Mahilig ka talaga sa gwapo. Ikaw ba pinsan Ana, hindi ka ba nanggugapuhan kay Lester? Halos titig ka din sa kanya, uy. Uy, naku. Hindi actually, siya yung lalaking sinasabi ko sa'yo dati, pinsan, na nakasabay ko sa jeep. Ganun ba, pinsan? Ba't hindi mo sinabi sa akin na ganyan pala siya, kagwapo? Sana all na lang. Araw-araw, palaging pumupunta sa office si Lester at nakikisabay na mag-lunch. Dahil daw sa bago pa daw siya sa work at nakikipagkaibigan ito sa amin. Kilig na kilig si Maribel kay Lester dahil hindi naman maikakaila. Gwapo si Lester, kaya sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Actually, una ko palang nakita si Lester sa jeep ay nagkaroon na ako ng paghanga sa kanya. Lumipas sa mga araw, may mga nagpapadala sa akin ng mga flowers at hindi ko alam na galing pala ito kay Lester. Nadiskubre ko din dahil kay Marlon. Dumating yung time na nanligaw na noon si Lester sa akin. Palagi ako nitong inaayan na lumabas at tuwing nagdidate kami, sumasama ang aking pinsan na si Maribel. Hindi ko naman pwedeng paalisin na lang ito dahil ayaw din ng aking parents na mag-isa akong lumalabas. Yun lang. Mas madaldal pa si Maribel kaysa sa akin. Pag kausap ko si Lester, ay palaging nakikisaw-saw ito sa aming usapan. Palagi ko ding nakuhuli si Maribel nang lagkit makatingin kay Lester. Sa totoo lang,
nagsiselos ako. Kaya hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw ni Lester sa akin. One time, wala noon si Maribel dahil na-assign ito sa ibang department. Ay nakipagkita ako kay Lester at nanood kami ng sine na dalawa. Dahil sa madilim ang paligid, nadala kami parehas sa aming pinapanood na movies. Love story. Kaya napagpasyahan namin pumunta sa kondo nito. Malinis ang loob ng kondo ni Lester. May kaya pala ito sa buhay. Yun nga lang, mas bet daw nitong sumakay ng jeep kaysa bumili ng car. Kaya nahulog ang aking kalooban sa kasimplihan nito sa buhay. May mga time na isinasama ko ni Lester sa kanyang kondo at hindi maiwasan ang mga sandali na kami mag-solo. Mahal ko si Lester at alam kong ganon din ito sa akin. Lalo pat binigyan ako nito ng susi para madalaw mismo sa kondo nito. At doon na din ako nakikitulog sa kanya paminsan-minsan. Dumating sa puntong nagpakasal kaming dalawa ni Lester. Naging abay pa mismo sa kasal namin ang pinsan kong si Maribel. At sa kasal namin, palagi itong KSP. Talagang kulang sa pansin dahil piling niya siya ang ikinakasal. Naging masaya ang buhay namin ni Lester bilang mag-asawa. Pero sa hindi namin inaasahan, dumating sa aming buhay ang isang trials. Dito kami na hinubog kung gaano kami katatag bilang mag-asawa. Dahil sa parehas kami ng work ni Maribel, may mga time na pumupunta ito sa aming bahay. May mga time din na sinarsorpresa ako nito. At kahit wala ako sa bahay, ay kusa itong pumupunta doon. At may time na dinadala na din namin sa bahay ang hindi pa naaayos na papers. May mga time pa na doon na din sa bahay ito nakikitulog. Wala akong kamalay-malay na iba pala ang pakay nito. Okay naman sa akin yon dahil pinsan ko ito. Kaso ang hindi okay ay ang palagi nitong pagpapapansin sa aking mister na si Lester. Palagi itong nakikisuyo. Inutos-utusan si Lester ang magtimpla sa kanya ng coffee at palaging sumusunod si Lester sa mga iniuutos ni Maribel. Kaya dito na ako nagduda sa dalawa. Isang araw noon, nagkunwari akong magagabihan sa work. Kaya mas nauna nang umuwi si Lester sa bahay. Actually, dahil sa palagi sa bahay si Maribel, ay nagpakabit ako ng CCTV. Hindi nila alam yon. Sa mismong light ko yon ikinunek. Sa totoo lang, hindi ko naman sana yon gagawin. Kaso, may bumubulong sa akin na dapat bantayan ko si Maribel. Dahil labas-masok na ito sa aming pamamahay. Nahaluan pa ng aking pagdududa. Mag-alas 5 na noon. Walang masyadong ginagawa sa work, ay ini-open ko ang cam. Nakita ko si Lester na dumating na sa bahay at diretsyong umilata sa sopa. Dahil na din siguro sa pagod galing sa trabaho nito. Mga 30 minutes ang nakalipas. Inikot-ikot ko ang cam at napansin kong may biglang magbukas ng aming door sa bahay at nakita kong dumating si Maribel. Alam kasi ni Maribel
na malilate ako ng uwi. Kaya nakisuyo itong may babalikan daw siya sa bahay. Kaya naibigay ko sa kanya ang aking susi. Pero hindi ko akalain, si Lester pala ang pakay nito. Nang makita ko si Maribel na nagpalingalinga, nakita nito si Lester sa may sopa at pinuntahan niya ito, tumabi siya sa natutulog kong asawa. Kitang-kita ko kung paano magtukaan ang dalawa. Gulat man ako'y ang sakit. Sakit nang makita ko yon dahil mismong pamamahay ko pa ginagawa. Wala akong magawa on that time. Gusto kong sumigaw para may sanang selos. Sa katunayan nga, parang gusto ko nang ibalibag ang cellphone ko dahil sa sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kaya umiyak ako ng umiyak. Yun na lang ang magagawa ko. Nang umuwi ako sa bahay, ay nabutan ko na wala na sa bahay si Maribel at tanging si Lester na lang ang andon. Nagkunwari na wala akong nalalaman sa dalawa. Actually, pag uwi ko sa bahay, ay simpa din naman ang pakikitungo nito sa akin. Malambing, maasikaso, lalo pa kahit alam kong pagod ito sa work. Pero mas inuuna pa ako nito. Pag may sumpong ako, may mga time na hindi ko kinikibo si Lester dahil selos. Sa selos sa kanila ng pinsan kong si Maribel. Lalo pa, weekend, naisipan naming mag-outing ni Lester. Pero on that day, hindi namin inaasahan. Dumalaw si Maribel. Bisita na naman namin ito. Sa kabila ng alam ko na ang tungkol sa dalaway, pinakiharapan ko pa din ito ng mabuti. Nagkunwari na lang akong walang alam tungkol sa kanila ni Lester. Nang may kukunin ako sa loob ng aming room na mag-asawa, ay naiwan ang dalawa sa may kitchen. Tumagal ako sa loob ng room hanggang sa naisipan ko na lang ding lumabas para i-check ang mga dadalhin naming gamit. Pero pagbukas ko ng door, nakita ko si Maribel at Lester na magkayakap. Gulat ang mga ito nang makita nila ako. Saka ko mabilis na sinampal si Lester. Pinalis ko si Maribel. Nagpaliwanag sa akin si Lester dahil nagkakamali daw ako ng hinala sa kanila ni Maribel. Sa nakita ko sa kitchen dahil si Maribel mismo ang yumakap at hindi siya. Inalis daw niya mismo ang mga kamay niya na pumapulupot, pero huli na, nahaktuhan ko na ito. Ito ang mga paliwanag ni Lester, kaso nanatiling tikom ang aking mga labi. Tahimik akong umiyak para akong pinagsakloban ng langit at lupa dahil sa mga taksil. Kaya hindi ko nakayanan. Nag-impake na ako ng aking mga gamit. Lalayasan ko na ang aking asawa nang bigla akong niyakap sa aking likod ni Lester. Tinamig ko ang kanyang kamay pero malakas ito. Kaya napayakap na lang ako't umiiyak. Pinatahan niya ako't inamo-amo. Nag-confess sa akin si Lester. Matagal na daw siyang inaakit ni Maribel pero hindi niya pinapatulan dahil sa nire-respeto niya ako't mahal niya. Umiiwas na nga daw siya pero lapit pa din ng lapit sa kanya si Maribel at
palagi niyang pinagsasabihan ito. Lalo pa nang sabihin ni Lester na may time na nagpatulong itong maalis ang puwing sa mga mata nito. Doon ko napagtagni-tagni ang lahat dahil iyon ang nakita ko sa CCTV na naghahalikan sila, pero yun pala'y hindi nangyari. Nakatalikod kasi si Maribel on that time, kaya iba ang naging hinala ko sa dalawa. Kaya dahil doon, tinanggap ko uli si Lester at umiwas na ako sa aking pinsan na isang ahas. Hindi na din siya pumupunta sa bahay, lalo pa sa trabaho. Sa huli, nalaman ko na lang na nagdadalang tao pala ako. Kaya masyado akong sensitive, selosa. Kaya nang malaman ni Lester yon, sobrang saya niya na magkakabibi na kami. Sa ngayon, masaya kami ni Lester. Ginagampanan nito ang isang mabuting asawa. Trabaho, bahay lang ito. At kung minsan, siya pa ang nag-aasikaso sa lahat ng needs ko. Halos ayaw na niya akong magtrabaho. Maalaga talaga si Lester. At wala akong pinagsisisihan na siya ang naging kabiyak ko sa buhay. Kaya ang may papayo ko lang sa makakadinig ng aking kwento na huwag hayaan na maging magkalapit ang inyong mga kapartner sa inyong relatives or mga kaibigan. Kahit BFF mo pa yan, darating ang araw, hindi maiwasan pag pumasok ang tukso, aahasin ka niyan. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pagtangkilik sa ating channel, Lori May Special Story. At shout out nga po pala sa mga nanalo ng ating pa-games guys. Isasend na lang po namin by next week yung mga premyo ninyo sa inyong mga Gcash. Thank you po sa lahat.